ngayon sa likod ng bahay namin. Ayoko mag-vlog dun sa loob ng bahay kasi guys, may nangyari after nung birthday nung anak ko ni Jacob. And alam nyo na kapag may party, may inuman at hindi maganda yung nangyari. Sensya na, mukha ko na naman yung makikita nyo all hanggang matapos yung video kasi di ko alam nga kung dapat ko bang sabihin to. Pero hindi ko na alam, magulo rin yung isip ko guys. Di ko alam kung ano yung i-content ko dahil sa nangyari. Guys, after po nung party, yung asawa ko, sobra ang daming nainom niya. At alam nyo na, siguro kung isa ka sa medyo matagal ko ng follower, siguro maiintindihan nyo yung kwento kong to. Dahil nung nag-live ako, kwento ko yan kung ano yung buhay ko dito sa probinsya simula nung dumating ako dito sa Romania. Ilan lang naman ako guys nakapunta ng Bucharest. Ngayong year lang po ako nagtrabaho at kumita sa loob ng 5 taon ko dito sa Romania. So guys, alam nyo naman na yung asawa ko is may history ng kapag nakakainom ay nawawala siya sa sarili niya. Ang worst pa po is nasasaktan po ako nung asawa ko. Kaya maraming times na po ako nag-decide na iwanan siya. Pero nung lumipat po kami sa Bucharest, nung dinala ko na sila sa Bucharest, nagbago po siya. Kasi hindi na po siya nakakainom ng todo-todo noong nandun siya sa Bucharest. After guys nung party, nag-uwian na yung mga bisita, yung asawa ko, di ba nasabi ko sa inyo na dapat after nung party, pabalik naman ako ng Bucharest para magtrabaho. Kasi may pasok po ako kinabukasan, meron akong client. So, pag-alis po ng bisita, nagpaalam yung asawa ko na ayos namin kahit papaano yung mga lamesa. So, sabi po nung asawa ko na aalis daw muna siya, pupunta daw siya ng labas. So, sabi ko sa kanya, sige, okay lang, pero bumalik ka before kasi ayoko maiwan ng bus at ayokong sumita ng taxi. Isang nangyari po, nung pagbalik niya, may naririnig ako sa labas na sumisigaw. Sobrang lakas ng sigaw. Tapos narinig ko yung asawa ko, akala ko na may kaaway siya sa labas. Tapos yung ako pala yung sinisigawan niya, halos sirain niya na yung gate. Hindi niya kasi mabuksan yung gate. Tapos sinisigawan niya ako, sabi niya sa akin na, saan yung susi? Bakit nilak mo ako sa labas? Sabi ko, hindi kita nilak sa labas. Sabi ko, at hindi pa ako lumalabas simula nung lumabas ka. Tinatanong niya sa akin yung susi. Sabi ko, hindi ko alam. Galit na siya. Alam niyo guys, natakot na ako kasi yung takot ko noon, paano ko ba sabihin, yung parang bumalik yung takot ko noon simula nung nakatira ako dito. Na tuwing nalalasing siya, ganyan siya, inaaway niya ako, pinapalayas niya ako sa bahay. Or else nasasaktan niya ako physically. Sabi niya sa akin guys na I will kill you, sabi niya sa akin pag nakapasok daw siya. Tapos sa akin pinapaabot yung axe, yung palakol guys ng kahoy dito, ay matalim yun. Sabi ko, bakit anong gagawin mo? Sabi niya sa akin, isisirain daw niya yung gate. Siyempre natakot na ako guys, kasi sabi niya sa akin na pinagbabantaan niya, may hindi siya gagawing masama sa akin. So natakot na ako ng sobra. Yung lahat nung takot ko noon, yung anxiety, yung fear ko bumalik, nangatog ang katawan ko. Pumasok ako sa loob ng bahay, tumakbo ako, sinara ko yung pinto, tumawag ako So guys, tumawag po ako ng 112 para humingi ako ng saklolo kasi natakot na po ako. Kasi hindi ko alam kung ano pwedeng possible na gawin niya sa akin dahil sobrang galit niya. Pilit siyang umakyat doon sa bakod pero hindi siya makaakyat. Tapos nakita ko na lang siya guys na nakaakyat na siya. Tapos tumawag ako ng 112 para may tumulong rumisponde sa amin kasi hindi ko alam kung patian ako sasaktan niya kasi sobrang lasing niya guys. Hindi ko alam na kasi nung lumabas naman siya, hindi naman siya ganun kalasing, nakainom lang siya pero siguro uminom siya sa bar. Nagmix-mix na yung alak na naman niya sa katawan niya. Tapos guys, tumawag ako sa 112. Tapos sinabi ko na pwedeng pumunta ang pulis dito kasi ang asawa ko nakainom na naman at sabi niya, pinagbantaan niya ako na gagawin sa buhay ko. Tapos hiningi niya yung kung ano yung address ko dito, ano yung lugar ko, ano yung sitwasyon. Na wag ako magpanik kasi umiiyak na ako guys. Sabi ko baka mamaya meron siyang hindi magandang gawin sa amin.
At may dalawa akong maliit na bata. Sabi ko sobrang lasing ng asawa ko. Sabi ko please na pumunta na kayo dito. Papuntahin niyo yung pulis. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Tapos sabi sa akin na be calm. Sabi niya pumunta ako sa kwarto. Tapos papunta na dyan mga ilang minutes yung mga pulis. Guys, yung asawa ko nakapasok na dito sa sa labas. Nakaakyat siya sa bakod. Tapos yung tahimik guys, tahimik lang ako kasi yung anak ko nagising na, si Daniel, na hindi maganda yung pakaramdam. Nagising na siya at natakot ako kasi umiiyak ako. Tapos yung pulis may dumating, hindi ko sinabi sa asawa ko na tumawag ako ng pulis. Tapos nung tumawag sa akin yung pulis, sabi niya lumabas ka na, nandito na kami. Tapos lumabas ako, iniwan ko si Daniel doon sa loob kasi sobrang lamig. Tapos hindi ko mabuksan yung gate. Sabi ko na nagganon ako sa taas. Kinaway-kaway ko yung kamay ko. Tumakbo yung pulis. Sabi ko, sir, hindi ko mabuksan yung gate. Kasi yung asawa ko, hindi niya alam kung saan niya nilagay yung susi. Ako yung pinapagbintangan niya na nila ko raw siya sa labas. Sobrang lasing po ng asawa ko. Baka pwedeng pumasok po kayo dito sa bahay. Tapos na laman ng asawa ko na may pulis sa labas. Umiwas ako guys sa asawa ko nung nandun sa labas. Kasi natatakot na baka mamaya saktan ako. Tapos sabi nung pulis na buksan mo yung gate, sabi doon sa asawa ko, yung asing parang pautos na buksan mo yung gate. So guys, binuksan ng asawa ko yung gate, yung mismong gate yung daanan ng sasakyan. Kasi 'di ba ang gate naman talaga ay yung inaangat lang. Pero pag sa main door ka talaga may lock. So nakapasok na yung pulis, pumasok sa bahay, tinanong ko anong nangyari. Nagsumbong ako na ganito yung asawa ko na sobrang lasing. Pinagbantaan yung buhay ko na natatakot ako. Baka mamaya pati yung dalawa kong maliit na bata saktan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Tapos sabi ko sa pulis, dinanong niya ako ng ilang beses nang nangyari ito. Sabi ko maraming beses nang nangyayari yan. Hindi lang ako nagre-report sa pulis. Kasi doon, hindi ko alam, natatakot ako. Wala akong mapupuntahan dito kapag dumating yung time na halimbawa, naisip ko noon na paano kung makulong yung asawa ko. Sabi ko, sinong tutulong sa amin ng mga anak ko? Wala akong trabaho, wala akong kaibigan dito sa probinsya. Yun yung nasa isip ko noon, pero hindi ko alam guys na kapag nangyari na yung domestic abuse, may possible na may tumulong sa amin na government na pwede kaming kunin dito, daling kami sa shelter, tapos tutulungan kami, bibigyan kami ng bahay. Yun ang hindi ko alam guys kasi wala akong kaalam-alam noon na ganun. Tapos sabi sa akin ng pulis, gusto mo ba na daling ka namin sa shelter? And sabi ko, sir, gusto ko man pero yung anak ko ay may sakit, nilalagnat. Paano natin may kinausap nila yung asawa ko. Yung asawa ko talaga lasing na lasing, sumasagot pa sa pulis. Sabi nung pulis, tinanong ako, kapag ba hindi nakainom yung asawa mo, okay ba siya sa'yo? Sabi ko, okay naman siya pag hindi nakainom. Sabi ko na, okay naman siya pag hindi nakainom. Kaya lang pag nakainom po siya, parang sinasapian siya. Na gusto niya laging manakit, gusto niyang sisigawan, gusto niya ng away. Kahit sinong tao, gusto niya ng away, ganun siya. Tapos sabi sa akin nung dalawang pulis, kinakausap nila ako, pinapakalm nila ako kasi nga yung katawan ko nangangatog sa takot. Sabi nila na stay calm, sabi niya pag umalis kami, ilak ko raw yung pinto. Sabi ko wala pong lock yung kwarto namin kasi hindi ko alam kung nasa na susi, nasa kanya lahat. Sabi ko kasi hindi ko naman po bahay to. Sabi niya no, sabi niya sa akin na bahay mo rin to kasi asawa ka niya. Sabi ko sa kanya, yung bahay na to kasi po laging sinasabi niya na sa kanya lang to at wala akong karapatan. Tapos ginento ko yung mga nangyari noon na ginagawa sa akin ng asawa ko tuwing nalalasing siya. Tapos ang pagkakamali ko lang before nung nasaktan niya ako na bakit di ako nag-report. Kasi nga natakot ako, yung in-explain ko. Wala akong alam before. Tapos ngayon at least may record na siya sa police. Tapos guys, nagpermahan kami. Hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan nila nung police. Nagpermahan kami. Pero tinatranslate naman sa English nung isa. Nagpermahan kami guys. Kinuha niya yung resident ID ko dito, yung passport. Tapos nagperma kami ng yung parang ma-report yung asawa ko na ganyan yung ginawa. Yun yung importante guys, na kada basta may mangyari, sabi rin sa akin ng lawyer na kailangan i-report ko sa police para may record. Kasi kung dumating man yung time na mag-ano kami sa custody ng bata, sa akin mapupunta yung dalawang bata. Tapos guys, sabi ng police na
9 o'clock, kailangan pumunta kami sa office dito malapit lang kasi guys yung police station dito para interviewin nung kinabukasan guys yung asawa ko para na namang banal na wala na namang alam sa nangyari na hindi ko man lang marinig yung sorry sa kanya. Inaaway pa ako guys nung asawa ko dun sa pulis. Pinagsasabihan pa ako hindi magandang salita. Sabi sa akin nung pulis na wag kong intindihin kung ano man yung sinasabi kasi nga nakainom. Hayaan natin bukas tayo, mag-uusap tayo doon. Para yung importante is na naka-report siya. Naka-report siya na ganun siya pag nakakainom. So guys, nung kinabukasan, nagpunta kami sa police station. Tapos yung asawa ko ayaw niyang pumunta sa police station. So in-interview ako ng police doon. Tapos pinakita sa akin kung ito ba yung asawa ko, yung nasa monitor. Sabi ko, oh yan yung asawa ko. Tapos guninto ko doon sa ibang police kung ano ba yung buhay ko dito simula noon. Guninto ko. Tapos sabi niya, don't worry. Sabi niya sa akin, bumalik ka na sa bahay. Magpahinga ka doon. Pupunta kami doon. Kakausapin namin yung asawa mo doon mismo sa bahay niyo. Nung pumunta dito guys, yung mga pulis, isang babae, isang lalaki naman yung pumunta, kinausap yung asawa ko, magkahiwalay kami. Kasi sabi nung babae na, gusto mo bang kausapin ko kayo ng separate nung asawa mo? Sabi kayo, oo. So, nandun kami sa labas, nag-uusap kami. Sabi nung pulis na ganyan pala yung sitwasyon mo, na wala ba akong kaibigan, wala ba akong kakilala kamag-anak? Sabi ko, wala po akong kaibigan dito, wala akong kamag-anak na what if one day na dumating na lalasing na naman yung asawa ko tapos sinapian siya ng maano niya ako, mapatay niya ako. Sabi ko, paano hindi malalaman ng family ko sa Pilipinas? Paano yung mga bata? Sabi ko. So, sabi nung pulis na babae na wala ka bang na pwedeng mapuntahan? Sabi ko na, ma'am, actually, sabi ko nag-work po ako sa Bucharest. Kaya lang nagpunta lang talaga kami dito kasi gusto namin ipa-check up si Daniel kasi nga yung mga bata hindi pa naka-register doon sa Bucharest para sa family doctor at saka kailangan din mag-ayos ang asawa ko ng license. Tapos yun nga ang nangyari after ng birthday nung anak ko, ganyan yung ginawa na naman niya sa akin. Tapos sabi sa akin kung meron ka naman palang may tinitiran daw ba ako sa Bucharest na maayos. Sabi ko, meron naman po ako natitiran doon kasi meron na po akong na rent na apartment sa Bucharest. Sabi ko dun sa and nandun po kami nakatira actually. Sabi ko dun sa police na babae, sabi ko, ginawa ko naman po yung lahat. Sabi ko, hindi na nga siya nagtatrabaho. Ako na lang yung nagtatrabaho kasi iniisip ko yung sitwasyon niya. Na-accidente siya. Tapos yung mga bata, naawa din ako. Ayoko maging broken family kasi kaya hanggat maaari pinapatawad ko siya, iniintindi ko siya. Tapos ganito na naman yung gagawin niya sa akin. Ilang araw lang kami dito sa probinsya, ganyan na naman siya. Yun, sabi ko doon sa pulis na yung takot ko noon, bumalik na naman. Kasi dati guys, nung nandito pa ako, nung wala pa akong alam niya sa Bucharest, hindi ako makatulog tuwing nakakainom siya kasi hindi ko alam kung magigising pa ba ako kinabukasan. Paano kung anong gawin niya sa akin, anong gawin niya sa amin ng mga anak ko. Bali guys, tinanong ko yung police na sabi ko if possible po ba na madala ko yung mga bata sa Bucharest, na madala ko silang dalawa. Sabi nung police na yes, madadala mo yung mga bata kasi ako yung nanay. Saka may history yung asawa ko na ganyan siya. Tapos kailangan ko daw na kapag pumunta ako doon or mag-stay ako dito, kasi tinanong ako nung police na saan ko raw ba gusto mag-stay, kung dito raw or sa Bucharest. Sabi ko kung may choice ako, sabi ko sa Bucharest kasi doon kahit papaano na kumikita ako ng pera doon at hindi man kalakihan. Sabi ko nakakapag part-time ako. Saka sabi ko na yung anak ko pumapasok na doon, nakapag-start na kami ng buhay doon kahit papaano. Tapos sabi sa akin na kapag nakarating daw kami ng Bucharest, pumunta raw, mag-seek daw ako ng judge para kumuha daw ako ng protection order sa police para hindi kami malapitan ng asawa ko. Kung sakasakali man na magpilit siyang pumunta ulit sa amin at kunin niya yung mga bata. Pero ngayon guys, yung asawa ko ngayon wala siyang inom, okay na naman siya. Parang walang nangyari.
Hindi nyo lang alam guys, kaya wala akong, alam mo yun, 2 beses ako nakakapag-upload ng video. Ngayon wala akong makuwang video kasi yung utak ko magulo na naman. Parang nag-start na naman yung isip ko mag-isip na naman. Dati naayos ko na iniisip ko na bakit ba ako mag-i-stay sa ganitong relasyon. Ginawa ko naman na yung lahat. Ayaw ko talagang mangyari sa mga anak ko na ma-broken family. Pero paano naman ako guys? Good na akong umintindi. So ngayon guys, at least alam ko na yung gagawin ko na pag bumalik kami ng Bucharest. So ganun yung mangyayari. Kaya lang sabi sa akin nung lawyer na nakausap ko doon na sinabi ko yung ganito yung nangyari sa amin. Kasi kung alam nyo lang guys, hindi ko lang sinasabi talaga na meron na akong may napagtanungan na ako na lawyer na sabi ko ganito yung sitwasyon ko, paano kung dumating yung time na napagod na akong umintindi. Sabi ko na if ever na maghiwalay kami, ano ba yung possible na mangyari about pagdating sa mga bata, mapupunta ba sila sa akin or hindi. Sabi niya na may laban ka, lalo na kung yung asawa mo ganyan pag nakakainom, mapupunta sa iyo yung bata syempre, pero kailangan mo syempre ng police report, kailangan mo ng ebidensya kasi once na mangyari yon, i-ready mo yung sarili mo na hindi na siya pwedeng lumapit sa mga bata at hindi na kayo possible na magkabalikan. Sabi nung abogado na nakausap ko. Sabi sa akin nung lawyer na mamili daw ako ng path ng buhay ko, kung magi-stay ako sa asawa ko or pumunta ako sa panibagong path ng buhay ko. Mamili daw ako. Sabi sa akin, alam kong mahirap yung nangyayari para sa'yo. Kumausap din ako sa mga kaibigan ko guys. Yung mga kaibigan kong kilala talaga nila ako personally. Yung nakakilala talaga sa akin personally guys. Yung nakakaalam ng sitwasyon ko dito. Kinausap ko sila na kailangan ko kasi guys ng kausap. Kasi kung ako dire-diretso yung desisyon, gusto ko nandalhin yung mga bata bumalik sa Bucharest. Kaya lang may sakit sila, di ko sila pwedeng, alam mo yung pwedeng basta-basta dalhin. Sabi nila sa akin na isipin ko na lang yung future ng mga bata. Isipin ko yung sarili ko kasi tama na. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, tama na, it's time to let go. Nandyan na yung meron ka ng police report. Go ka na, umalis ka na dyan. Sabi ng mga kaibigan ko, dito lang kami, isusuportahan ka namin. Iniisip ko guys, yung bunso ko, hindi pa yan pumapasok. Paano ako makakapag-part-time? Paano ako makakapagtrabaho? Paano ako makakapasok sa trabaho? Hindi ko pwedeng dalhin yung bunso ko. Lalo siya guys, sakitin yun, lalo na pag taglamig. Pwede akong pumasok sa pang-umaga, ihatid ko si Jacob sa school. Ganun sa gawa ako dati na, kasi noon guys, summer kaya pwede kong dalhin si Daniel anytime, kahit saan. Kasi nga hindi malamig ang panahon. Ngayon malamig yung panahon, iniisip ko paano kami. Si Jacob na sa school, si Daniel kasama ko papasok. Paano, iniisip ko, hindi pa kasi guys ako makahanap ng school niya na pwede kong dalhin si Daniel. Ang daming school guys sa Bucharest, pero mga private. Hindi ko kayang bumayad ng same na halaga ng bahay ko, kasi yung bahay kong inuupahan dun guys, 1,500 lei, yun ay equivalent to 300 euro. So kita ako ng magkano, kinukwenta ko. Tapos ipasok ko si Daniel sa private. Naisip ko, paano ko sila mabubuhay, yun yung iniisip ko guys. Totoo lang guys, noon pa matagal ko nang gustong humiwalay. Sa totoo lang. Kaya lang iniisip ko talaga yung mga bata, iniisip ko yung sitwasyon ng bunso ko, na ganito yung mangyayari. So dumating na nga guys, yung time na hindi ko ayaw kong isipin na mangyari na gagawin na naman niya. So dumating na yung time na yun. Iniisip ko na lang guys na pinagpipray ko na sana meron akong makuha na employer, na client na
na accept nila na daling ko yung anak ko sa paglinis ng bahay nila, na hanggang 4:30 lang ako kasi kailangan kong kunin si Jacob sa school ng 5 o'clock. Ganun, 5 or 5:30. Kaso, ewan ko kung paano ako makakahanap ng ganung client na regular ko siyang papasukan para kahit one job lang ako, kahit pa paano makasurvive kami niyan. Napaka-importante kasi guys na talagang stable yung kita ko kasi nag-uupa kami ng bahay. Weekly pa yung gatas ng mga bata. Si Daniel lang naman yung diaper kasi yung dalawa nagda-diaper pa yan. Pero sa pagkain, nakakasurvive kami pagdating sa pagkain. Kaya lang syempre may bayarin kaming bills monthly. Yun guys, isang ko lang ganto yung sitwasyon ko ngayon. Sana ipag-pray nyo ako na malampasan ko yung pagsubok na to para sa amin ng mga bata. Hindi ko alam kung yung iba maintindihan ako, kung yung iba na hindi makakaintindi. Alam ko na may plan si God kaya nangyayari to. Siguro gusto niyang alisin sa buhay ko yung mga tao nagpapahirap sa akin na hindi ko deserve yung ganito. Hindi ko ganito deserve yung ganito treatment.